So guys, kung nakikita nyo sa likuran namin, ito meron kami itong kino-construction. Ito po ay barracks ng mga babae na bagong assign dito sa amin. Ito po ay mga bagong graduate ng Bisok. So sir, bakit sir concrete sir yung pinapagawa mo sa mga bagong assign? Plano ko ito, half concrete, half hard deflex. Kasi sali, kung napapansin mo yung mga ano natin, yung mga kubo natin dito, abutin lang ng ilang taon, 2 years, 3 years, bulok na siya. So sayang naman yung pera na pinampatayo doon, di ba? Ginastos. So ang pag-isipan ko na itayo ito para pang matagalan na. At least kung ma-reassign sila sa ibang lugar, mapapakinabangan pa rin yung bagong tayo na ito na building na to. Ito nga pala yung pinapakilala ko, ito yung bago naming assign dito. Ang napakaganda naming bagong assign dito. Halika na. Bago ka naging police, anong trabaho mo? Kumbaga anong profession mo? Call center ako sir ng 4 years. Tapos English teacher sa Chinese po ng 1 taon. Ganon, ang hirap naman yun. So, baka naging estudyante si Mayor Guo. Oo nga, di ba? Ano yun? Teacher Robili. Yes sir. Hindi ako napag-aral. Hindi sila kapag-aral. Ano napag-isipan mo at nagpulis ka? Gaya sir ng na the rest na nag-apply din, gusto din ng stable job. Stable job. Kasi iba pa rin po talaga sir kapag alam mo na may stable kang trabaho. Ang laki ng sweldo ng ng call center. Kasi yung misis ko call center din kaming sergeant. Ang unang reason sir kasi parang hindi ko po nakikita yung sarili ko na doon talaga ako magsistay sa Manila. So gusto ko ng stable job at the same time doon po mismo sa amin sa Mindoro. O sir, ka pala taga Mindoro? Yes sir. Napunta ka ngayon dito sa Palawan. So, okay lang ba sa'yo yung na Manila, Mindoro, napaka-accessible yan sir, di ba? So ngayon sir, mas napalayo pa siya, Palawan. Palawan, Manila, Mindoro. Okay lang din naman sa'yo. Yes sir, ganun po talaga kapag nasa, na rin po ako na Naka-mindset ka na ng ganun. sa PNP, ganun talaga. Hindi ka ba nahirapan na from call center, malamig, tapos ngayon, titira ka sa kubo-kubo lang, di ba? Hindi ka ba nahirapan ng ganon? City girl ka dati, ngayon dito ka na sa bukid, di ba? Hindi naman po masyado sir, kasi nung nag-training naman kami, talagang naranasan din namin na mahirap ba yung training? Sapat lang. Hindi nga, sa totoo lang, nahirapan ka hindi. Siyempre, galing ka sa relax na buhay ba? Relax na buhay. Civilian ba sir? Civilian. Diba sa timbo na civilian? Oo, iba yung buhay na. Tapos, siyempre pagka nasa PNP ka na, sa training ka, marami nang bawal dyan, di ba? So, hindi ka pa nahirapan from civilian, tapos hirap na gano'n. Siyempre sir, nahirapan kasi Hindi ka pa nagsisi? hindi naman po. Kasi yung mga kaklase ko, syempre, criminology graduate sila. So sila, meron na silang knowledge. Oo, kaya ko wala talaga as in zero na knowledge about sa training, about sa mga kung ano yung protocols, mga ganyan, customs and traditions. Wala kang background, no? Wala. Pero, ano ba talaga, nasa isip mo ba dati nung bata ka pa na magpulis ka o naisipan mo lang talaga para makahanap ka ng stable job? Ay, hindi ho. Ang pangarap ko po talaga dati is maging kadete ng PNPA. PNPA, so nag-try ka rin mag-PNPA? 17 years old po ako pagka-graduate ko ng high school. Nag-take ako ng PNPA entrance exam. Fortunately po nakapasa ako. Yes. Until, ang last event po kasi namin, that was 2012. Ang last event namin was agility. Yun po yung binagsak. Ba't binagsak mo? Sayang. So kung nakalusot pala siya sir, class 2016 pa pala. Ano natin siya? Ma'am, sana natin siya. Ma'am, sana, di ba? Ngayon ma'am din naman siya. Sabagay. Ma'am principal. Ibig sabihin talaga na gusto mo rin pala talaga mag-police, no? Kasi nagkadete siya. Kumbaga, hindi siya talaga yung, hindi lang siya na, porket mataas ang sahod ng pulis, pupunta na ako ng pulis. So, ibig sabihin, meron talaga siyang balak talaga. Kumbaga, nasa puso niya rin yung pagpupulis. Kasi may mga ganun, ibig sabihin niya yung calling mo sa pagiging pulis. Maliban sa call center, calling din pala yung sa PNP. Tinawagan siya ng Panginoon na magserbisyo sa bayan. Di ba? Calling nga. Tawag ng tawa. Hindi, bungis-gis talaga to si... Ay, pakilala ka muna kung anong pangalan mo. May po. May. Ang palayo. Siyempre dapat kompleto. So, yun guys, si May, yung aking bagong magiging partner sa pagbablog. Yes, kasi na-promote siya kasi guys, mag-schooling ako guys, mag-undergo kami ng FPO for 2 months. From videographer into
Ako. Host ka na. Yan, yung pinapagawa naming barak sa inyo ha. Oh. Thank you, sir. Oh, yan. Yan po yung guys, kung mapapansin niyo yung mga gumagawa na yan, mga tropa po dito sa Second Platoon sa Nara. Napaka-skilled po niyan, lalo na po ito si Sergeant Ruiz, si Sergeant Campo, si Sergeant Antopina, at saka ang pinakapugi ng Second Platoon. Yan. Sergeant National. Shout out sa Shout out Second Platoon. Ayan. So guys, tulong-tulong kami rito sa pag gagawa nitong na to ng kubo na to. Kasi nga kami lang din naman talaga ang magtutulungan dito. Kasi sayang din naman kasi kung kukuha kami ng tawag doon? Yung Kukonstruct dito. Kasi sayang din naman. At least kahit papaano makakatipid kami. Malaki matitipid namin Kaya naman sila ng mga tropa sir kasi yung mga tropa pag sir nagpulis, mayroon din background sa skills din naman sila. Papasok ka sa sergeant sa PNPA, hindi ka ba na-inganyo na simple, di ba sabi mo kanina, nagturo ka rin sa mga Chinese, diba? So sir, maganda kasi din ang yung arkitaan din. So hindi ka ba na dito na lang ako. Di ba marami ng mga Chinese ngayon. Tutor na lang ako no. O di ba? Malay mo balang araw mayroon ka na rin puguhab, di ba? So I mean hindi ka ba doon na-inganyo na dito na lang ako. So nagpulis ka pa rin talaga. Actually, sir, Sergeant, nung ako po ay nag-a-apply sa PNP, sumabay ko yung application ko sa Japan. Dapat mag-teacher ako sa Japan. Kaso nagkaroon gaya dito. Kasagsagan mo kasi yun ng COVID. So, ang daming requirements ng Japan nung company na pinag-applyan ko. Ang dami lang medical requirements. Na mahirap i-comply. Na hindi mabilis ma-comply din at the same time. Kasi lockdown maraming saradong mga establishment. Hindi mo na siya naisipan na kasi mas malaki doon sana ang kikita mo sa Japan, di ba? Magaling kami sa ibang lingwahe. Ano ba mga ibang English lang po. English lang. Pwede mo bang ma-examplean yung ating mga manonood kung paano simple ako sir. Ignorant ako sa pagdating sa mga hindi natin alam yan. Call center na yung background lang. Kung paano halimbawa sir. Tumawag ka. Kuring. Thank you for calling AT&T. This is Regine. How may I help you? Ganun pala. Ano bang account mo? Di ba may inbound, outbound, mga sinasabing ganun, di ba? Inbound account po kami and kami po ay telco account, pinakamalaking telco account sa US which is AT&T. Postpaid plan para po yung sa mga kumukuha ng bagong release na iPhone. Usually po yan September yan. Nag-release ng bagong ang iPhone. Dyan kami maraming Subok tayo ulit. Kuring. Thank you for calling AT&T. This is Regine. How may I help you? Ma'am Regine, nakakainis naman ito bago ko nabiling iPhone. Pakikipag-usap natin, ang boses mo parang Chinese. Hindi kayo tupiki? O sa po natin sa atin nito? Ano sasagutin nyo doon? Kasi may reklamo. May mga reklamo kasi iba yung customer service sa kanila. Kasi sa kanila more on product sila. Ganun nga kasi may sari-sariling sir. Pero sir, ibig ko sabihin, may mga ganong instances. Kung napunta ka ba sa ganon? May mga ganon, siyempre, paano mo siya sasagutin na hindi naman inline. So. Siyempre po, first, sige, sagutin mo yun. I'm very sorry to hear that, sir. As much as I want to help you, I really need, first, I'll be needing your information, your name, your account number, and after you provide all those necessary information, I'll be give me some time to check this on my account and then so that I can properly assist you. Wow, very good. Very well said. Alam mo sir, parang naalala ko nung wala pang mga cellular phone, yung hotline, landline pa lang dati, di ba? Pag nagtawag ka ng ganun, di ba? Thank you for calling. Di ba may mga sila, may mga pinipinat voice recording, di ba? Parang ganun narinig ko eh. Parang nag-throwback sa akin yung mga kabataan ko naman. Natin, di ba? Hindi ba makipag-phone pal? Tit. The number you dial is not yet in service. Thank you. Di ba may ganun, di ba? Ano ko sa niya, sir? Magaling talaga. Hindi naman siya matatanggap kung hindi siya magaling. Hindi siya, diba? Ang requirements pala doon, makapalagilay. Tawa ka ng tawa. So maraming salamat kasi napagbigyan mo yung mga manunod natin kahit na
kasi minsan, di ba, pagka matagal mo nang hindi na ipapractice yun, kumbaga nawawala ka na rin sa linyada eh, di ba? At least alam niya pa rin. Di ba yung yung call center, matanong ko lang yung call center yung Mrs. P. Di ba yung mga call center, may mga ano yan eh. Kumbaga mahilig yan yung mga gumimik, yung mga ganun yan eh. Ay, sir, kasi ano sila eh, nightlife sila eh. Mga aswang sila eh. Oo. Sa gabi gising, sa araw, tulog. Oo, doon eh. Parang yung kakilala ko, Sir Jen. Di ba? Di ba, di ba? Yes, sir. Oh, anong kasi yung ano nila eh. Hindi ka ba nahirapan sa ang Hindi, nagda-night, ang tanong ko kung nagda-night life ba siya Ay, ng panahon ng ano? Hindi. Usually, anong oras na nakaka-out? Depende po eh. Pero kasi kami, kunyari ngayon ay closing shift ka. Pag closing shift ka, usually po, ang time ng ano niyan, alas 6 ng maga hanggang alauna, alas 2 ng tanghali. Pag opening shift, yan, 10 ng gabi, ganyan. Tapos pag middle shift, alauna ng madaling araw. Kasi sa din yung mga call center, ako, ito kasi experience ko lang din to, di ba? Baka gusto mo lang i-share, yung mga, ano natin, yung mga call center agent natin. Oo, nagtatrabaho sa call center, ano sila, happy-go-lucky. Medyo po, Di ba? medyo. Yung napapansin ko kasi pag ano nila, pag may bagong gadget, updated sila. Yes, sir. Parang baliwala lang sa kanila yung ano ba, yung hirap nila sa ano ba, sa trabaho. Malaki talaga sahod talaga. Depende po sa account mo, depende sa company, and depende sa experience. Yung pinakauna mo nang pasok, sala magkano ang sahod? Ay kasi po yung unang company ko is umabot ako ng 22,000 basic Tapos pay. nung ano na, medyo gumit na gitna ka na, magkano na dapat? Magkano na? 30 na ho. 30. Pag pinakamataas na, magkano na? Depende po eh kung Hindi, yung ano lang, ano ka lang, hindi ka tiil ah. Tiil kasi mataas yung ano nun, yung sahod nun. Ito Yung sa last mong member lang, kumpanya, 30 po. 30. Paano ba tumataas ang sahod ng isang call center agent? Depende po kung kunyari po umabot kayo ng nag 1 year kayo sa company. So meron kayong dagdag na 1,000. Parang sa ano din. Kasi sa PNP, alam mo naman sa PNP, long pay, di ba? Long pay. Kada 5 years, dagdag ka ng 10%. Sa inyo, first year. One Sa first 1 year, every 1,000 year. every year. Kung maka 10 10 taon years, ka, dagdag ka ng 10,000 sa yun guys, meron na tayong idea ba? Kasi siyempre kami, from PNP, hindi rin nila alam kung ano yung background ng Yes, sir. sa call center ba. Mas lalo na ako sa Laking Bukid. Yung katulad yung mga laking bukid, yung mga kasama natin dito. Siyempre, ignorante kami. Kung ikaw ignorante nung pagpasok mo sa PNP, kami rin, ignorante rin kami sa field mo, sa pinanggalingan mong field. Di, anong kurso ni Kasi ang kaya management. management? Nag-manage siya ng management accounting po. Business ad major in management accounting. kahirap na kurso niya. Hirap mo. So, pamagat pa lang yung accounting. Mat? na naman. Away na naman tayo sa pat. Dapat, tama, siya na yung mga kasama ko kasi pag mahilig ako magtanong ng year, di ba? Yes, sir. Yan. Saan tanong ko lang, alam niya na agad. Compute na yun, sir. Compute na agad, di ba? Parang ano tayo yan, sir? Mahina. Accounting ka agad. Accounting. Anong may papayo mo sa mga katulad mong call center agent or ibang kurso na gustong maging pulis, di ba? At saka sa mga nangangarap din na magiging pulis, maging call center agent. Kung mayroon ba sa dun sa na magiging advice. Doon muna sa sa pagiging call center agent. Oo, Yung dun po sa mga gustong mag-apply, ang mapapayo ko lang po is mag-try lang po ng mag-try. And ano pa ba? I-hone po yung kung paano po makipag-usap talaga. Kasi sa call center po, hindi lang po once, hindi lang twice. Minsan umaabot pa po ng 6 na interview bago ka makapasok. So, Meron talaga. maano po. Lalo na kung yung company na papasukan mo is yung mga malalaking company, kailangan talaga magaling kang makipag-usap. Tapos, English. syempre po. Bawal din. And syempre, alamin mo kung ano yung pinapasok mo. Syempre, dapat magkaroon ka ng idea. Kasi usually ang mga tanong po dyan kung may idea ka sa pagko-call center, kung alam mo ba yung ganito, alam mo ba yung ganyan, marunong ka ba mag ng computer, mga ganun. Ay, sa mga naman, sa mga gustong magpulis naman. Sa pagpupulis po, syempre, una palakasin ng katawan, ng Kasi isip. doon ka bumagsak, di ba? Doon siya bumagsak sa agility, sa PFT, physical siya test. sa PNPA. Oo, kailangan magpalakas ng katawan, ng isip, and dapat lagi kang guided ng ano mo talaga, ng kung ano yung mga bagay na dapat, alam mo sa sarili mong tama, na dapat i-ano mo yun. Sa madaling salita, dapat prepared ka sa lahat ng bagay.
dapat bago ka papasok, dapat prepared ka, di ba? Tsaka po laging tandaan na kung mag-fail ka man ng once, hindi po yun hindi po yun dahilan para mag-stop. Yes, tama ka dyan. Sabi nila, trying is the first step to success. Tama. Diba? Kahit baby step lang. Yun. Maliit na step. Lagi nating alalahanin na balang araw, yung pangarap natin, kung pupursigihan natin, makakamta natin. Katulad si Regine, si May, ay nagsumubok ng ilang beses bago makapasok sa PNP. Diba? Hindi siya tumigil. Nakailang try ka bago ka nakapasok? Yung una po yung sa PNPA, isa. tapos pangalawa yung sa PNP ho noong 2019. Dalawa. Tapos, dalawa lang. Ito na yon. Pangatlo na. Pangatlo na. O yun. So, 3 beses siya nag-try. Sa pangatlong beses, doon pa lamang siya nakapasok sa PNP. So, ibig sabihin, hindi rin talaga madaling pumasok sa PNP. Diba? Napakahirap, di ba? Para kung sabi nga po ng mga trainer namin, papasok ka sa butas ng karayom. Bago ka maka... Hindi kasi siya isang beses lang na pag-apply mo sa, 'di ba, sa call center, pag-apply mo, wait for my call, 'di ba? Tapos sa PNP kasi by stages 'yan. Una muna pagpasa ng folder, 'di ba? I-check mo na sila kung qualified talaga sila, kung tapos may medical, may agility, may medical, may neuro. At ang ano po kasi interview. niyan, ang kaibahan sa PNP, ang PNP kasi twice lang po magkaroon ng recruitment. Unlike sa pag nag-call center ka, kung hindi ka man makapasa sa isang company, pwede kang mag-jump sa ibang company na hindi ko. Ibig sabihin, sige lang na sige. Kung hindi ka makapasa dito sa company, ganun po kasi pag mga fresh grad, ganun yung ginagawa. Pag hindi sila makapasa, try lang ng try. Sa PNP kasi, kailangan mo maghintay ng recruitment mo. Sadyan ngayon ang recruitment kasi online na siya, di ba? Yes. Nung panahon namin, kahit wala pang recruitment, pupunta ka na ng kampo, maghihintay ka. Sabi ko ng folder. Wala pang submission, wala pang maghihintay ka nang mag-open ng ng recruitment. Ngayon, madali na, systematic na ngayon ang PNP natin. Napakaganda na. Kumbaga, nung araw kumbaga nangangapa lang sila. Ngayon, medyo umaangat-angat na yung nila, yung sistema ba. Di ba? Yung sa inyo ganun, di ba? Sa amin naman kasi medyo hindi na ganun ka salimuot. Mag-a-announcer sa PPO na mayroong applyan, so hindi na babasa ng station, siyempre kung saan munisipyo ka, may bibili kang kakilalang polis, may applyan. Sabi ka na ng ganun, Brad, may applyan, sabi ka ng folder mo, asikaso ka na ngayon, sabi ka na sa PPO. Sabi ka ng mga dokumento mo, sabi sa'yo yun, kasi sa data ganito, akit na kayo ng region, doon na kayo tuloy-tuloy na. Sabi na dapat matuto kang makimarites. Pag may doon, malapit na mag-open yung magkukuta yung sigal to NCRPOs. QCPD. Kaya doon, tambay ka ngayon doon hanggat hintayin mo kung kailan mag-open. Ngayon maganda na aabang ka na lang sa website lang, sa page ng PNP. Sa mga gustong magpulis, anong qualification? Qualification ko, at least college graduate. 4 years. Dapat 4 years. Tapos eligibility. May eligibility. License or napulkom. Depende po yung sa quota po kasi depende minsan. Kailangan yung pag sa babae, especially sa babae, medyo mas po yung qualification sa babae kasi mas konti yung babae. Kailangan at least Dean's Lister ka or Ikaw Dean's Lister ka, di ba? So yun guys, napakatalinong bata ito. Tapos cum laude yata ito sinunod. Hindi, pag cum laude ka ba? Hindi po. Dean's Lister lang. Dean's Lister po. Tapos yung kailangan average mo is sa yung GPA po nung college dapat 85. And then kailangan yung eligibility mo is 5% higher than sa kung 70 ang passing, dapat napulkom 75. Ano bang 77.49. So yun guys, napulkom kung gusto nyo magpulis na graduate yung anak nyo at hilig naman talaga magpulis. Kumbaga hilig sa mga uniform personnel ba, pwedeng sa fire, sa BGMP, sa Bucor. Marami tayong mga ahensya ng gobyerno na mga uniform personnel na nangangailangan ng personnel. Pwede tayong mag-apply doon. Hindi lang matapos ng criminology, naghahanap din sila ng mga ibang course na parang halimbawa sa Bucor, ang dito nakaraan ay mga teachers na nagkakaroon mga priority set. Congrats natin yung bagong pasa ng teacher lit, di ba?
Ngayon, flat na, baha na naman ng ano, ng mga professional, Yes, diba? marami na naman sila nakapasa. Nakapasa na naman sila. Ibig sabihin, Marami na mga aplikante. marami na mga aplikante ngayon, marami tayong ano, pagpipilian. Tsaka yung mga may talent, dancing, singing, instruments, Ay, yan, welcome na po. Kaya pala nakuha ko sa ano, no? Sabi, lahat yan, nakuha ko lahat yan eh. Yun po. Yun din po yung isa sa mga hinahanap ng ano. Marami pong ano. Pero mas ano po sa babae talaga yung qualifications compare sa lalaki. Hindi ba kayo sinabihan doon na dapat yung mga nag-apply maganda lang? Wala namang gano'n. Wala naman. Joke lang. Kung sinabi, di ano ka na agad, number Qualified one. naman Nasa siya. taas na siya, di ba, number one. Kita mo naman, di ba? Hindi ka ba nag-ano, nung siyempre pag mga call center agent, ano yan eh, ano tawag doon? Mapoporma, di ba? Hindi po. Hindi. Forma yan, nakita ko. Yung misis ko kasi, simple lang kasi yung misis Yung ko. kung ba noon mahaba? Boycott na po ako ng call center. So ganyan na talaga siya kaagad. Medyo mahaba lang ng konti. Hindi ka nag-makeup. Hindi rin. Pareho kayo ng misis ko. Ganun din, hindi na nag-makeup. Mas maganda kasi natural. Oo, kaya nga nagustuhan ko yung misis ko kasi nga, walang makeup. Hindi siya Hindi nag-lipstick. Pag sabi ko, pagka nag-lipstick ka, huwag mo kong halikan. Wow. Oo, bawal humalik pag may lipstick. namar ka. So yun guys, maraming salamat Regine, no? Oh, welcome sa Second second platoon, no? At saka partner na tayo, ha? Yes, sir. Good luck sa inyo, sir. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamo updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Abli!